itago niyo na lamang ako sa pangalang Joseph, 27 years old at mula sa Pangasinan. Sinadya kong baguhin ang mga pangalan ng lahat ng mga taong involved sa kwentong ito. Pati ang mga lugar na pinangyarihan ay iniba ko na dahil na rin sa may pagka-sensitibo ang ibabahagi ko sa inyo. Uumpisahan ko ang pagkikwento sa pagsasabing isa akong bisexual o yung nagkakagusto sa kapwa lalaki at sa kapwa lalaki at sa babae. Doon nagkaroon naman ako ng girlfriend pero nang makilala ko si Marvin, dito ko na napatunayan kung sino ba talaga ako. Kung ano ba ang totoong itinitibok ng puso ko. Nakilala ko si Marvin nang minsang nagkasabay kami sa pag-apply bilang manager sa isang kilalang fast food chain. At nang parehas nga kami makapasa, ay doon na nagumpisa ang lahat. Mula sa pagiging magkaibigan hanggang sa nauwi na nga ang relasyon namin sa isang masaya at matamis na pagsasama. Ay, sa wakas, may dumating din. Kanina pa kami dito, bakit ngayon lang kayo? Itong si Marvin kasi ang tagal kumilo, siya yung pagalitan. Uy, hindi ang bilis-bilis nga nun eh. Ay nako, ewan ko sa inyong dalawa, late pa rin kayo. Mupo na nga kayo. Nasa na ba yung iba? Sina Vic tsaka si Sandy. Si Vic naipid daw sa traffic. Pero ang hula ko, banyo yung sinasabi niyang traffic, no? Tapos tong si Sandy naman, kagigising lang daw. Late na kasing natulog kagabi. Wala, anong oras na sila makakarating yan? Ay nako, ewan ko, baka bukas. O, kalma lang. Mabilis naman kumilos yung mga yun eh. Maya-maya lang nandyan na sila. Order na ba kayo ng kape? Hindi pa. Hinihintay namin kasi kayo. Ay, oo nga pala. May kasama ako, si Hannah, pinsan ko. Hannah, sina Joseph at Marvin, mga kaibigan ko. Hi! Hello. Marvin, siya yung kinikwento ko sa yung pinsan ko. Ah, siya pala yun. Anong kinikwento? Secret! Alam nyo, kayong dalawa na Marvin at Hannah yung mag-order ng kape natin, ha? Basta ako yung tulad lang nung palagi kong ino-order. Okay, sige. Ikaw Joseph, yun din ba yung tulad ng palagi? Oo, yun din. Sige. Tara, Hana. Sige. Psst! Anong tingin yan? Naiinggit ka ba dun sa dalawa? Ha? O hindi ba't ako maiinggit? Wala lang. Akala ko kasi gusto mo rin may ireto ako sa'yo, no? Ha? Ireto, ibig mong sabihin, nirereto mo si Marvin kay Hannah? Oo. Eh di ba ang tagal-tagal na rin single ni Marvin? Kaya ipinakilala ko sa kanya si Hannah kaysa naman sa iba pa mapunta, di ba? Mas mabuti na sa pinsan ko. Bagay naman sila eh. Oo nga, bagay nga sila. Ano? Gusto mo ba? May kaibigan akong single, naghahanap din yun ng love life. Papakilala kita. Bagay kayong dalawa nun. At kailan ka pa naging recruiter ng mga sawi sa pag-ibig, ha? Naku, ayoko, wala akong panahon sa mga babae, nakakaubos ng budget ang girlfriend. Ang OA ha? Sige na, pumayag ka na. Date lang naman eh. Hindi ko naman sinabing pakasalan mo kaagad. Tsaka, di ka ba naiinggit kay Marvin? Tignan mo nga oh. Magkasundo ka agad sila ni Hannah. Bukas makalawa, magjowa na yung dalawang yan. Ayoko nga, wag kang makulit dyan. Ayaw-ayaw ka pa eh kung makatingin ka nga dun sa dalawa halatang naiinggit ka. Hindi ako naiinggit. Sundan ko na nga lang sila, baka mamaya iba na naman yung bilin sa akin ni Marvin eh. Ano ba? Wag na. Maupo ka na lang dyan. Mangi-istorbo ka pa eh. Pero baka nga... Shh! Ano ba? Hayaan mo na silang mag-bonding. Yan ang dapat nilang ginagawa, no? Getting to know each other. Wag kang kontrabida dyan. Matutulog na ako. Sandali lang, dito ka muna. Mag-uusap tayo. Wala naman tayong pag-uusapan eh. Buong araw mo na nga akong hindi kinausap dahil busy ka dyan sa Hannah na yan eh. Ano? Nagliligawan na kayong dalawa na umamin ka. Oy, wag mo akong tinatawanan Marvin ha. Seryoso ako sa tinatanong ko. Ano nga, nililigawan mo na ba? Sabihin mo lang, ako na lang ang mag-a-adjust sa inyong dalawa. Bagay naman kayo eh. Gets ko na. Nagsiselos ka. Hindi mo naman kailangan magselos eh kasi magkaibigan lang kami ni Hannah. Kaibigan? Nireto nga kayo ni Gil sa isa't isa. Hindi pakikipagkaibigan ang nasa isip ng Hannah na yon. Isa pa tong si Gil, ang sarap kalbuhin, humaas ng kupido. Kalma lang. Totoo yung sinasabi ko. Wala kaming ibang pinag-uusapan ni Hannah kundi si Gil. Mga trabaho namin, saka kung ano-ano pa, yun lang. Talaga? Kung sabihin hindi ka nagka-crush sa kanya, ang ganda-ganda kaya niya. Wala akong gusto sa kanya, no? Hindi ko siya crush. Wala lahat, kaya ibig sabihin nun, wala kang rason para magselos sa kanya.
Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko, di ba? Hindi mo ako masisisi na magselos o magdalawang isip sa mga sinasabi mo sa akin ngayon. Alam mo naman yung sitwasyon natin, di ba? Kahit anong oras, pwede magbago yung isip mo. Huwag mo nga sabihin yan. Posible pa rin yung sinasabi ko, Marvin. Pwede kang maghanap ng babae, tapos kapag nangyari yun, ano na lang mangyayari sa akin? Wala. Hindi mangyayari yun. Hanggat nandito ako, hanggat kasama mo ako, ikaw lang. Pagkatiwalaan mo kasi yung mga sinasabi ko para hindi ka nagsiselos ng ganyan. Mahal kita. Walang magbabago dun. Live-in kami ni Marvin at ni isa sa mga kaibigan o miyembro ng pamilya namin ay wala nakakaalam ng tungkol sa aming dalawa. Parehas kasi kaming itinatago ang totoo, kaya medyo mahirap sa parte namin ni Marvin. Pero kahit gano'n na nangyayari ay masaya kami sa isa't isa. Wala naman kasi nakakahalata na may relasyon kami dahil parehas kaming kilos lalaki. Sa loob ng 3 taon ng pagsasama namin, ay nagpapasalamat ako dahil dumating sa buhay ko si Marvin. Nagiging totoo kasi ako kapag siya ang kasama ko. At yun naman ang importante, di ba? Kahit na mahirap lalo na sa parting pagtatago, pero kapag kami na ang magkasama, ay sobrang malaya kami. Nasaan ka na ba? Ang tagal-tagal mo naman maglakad eh. Bilisan mo, kanina pa kita hinihintay dito. Oo, ito na. Malapit na ako. Ano ba kasi yung sasabihin mo? Ay, basta sasabihin ko sa'yo mamaya kapag nandito ka na. Ako, sige na nga. O siya, ito na. Paakyat na ako. Bye. Sige, bye. Sana matuwa siya sa ibabalita ko. Ano kaya magiging reaksyon niya? Bahala na nga. Basta mahalaga ito na yon. Hi! Sa wakas nakarating ka rin. Ang bilis mo ah. Binilisan ko na kasi yung pag-akyat. Kanina mo pa ako minamadali eh. Oo, teka, anong meron? Bakit parang may handaang nagaganap pa? Gusto ko kasing mag-celebrate ngayon. Anong alin naman? Malayo pa anniversary natin ah. Hindi yon. May maganda nangyari kasi sa akin ngayong araw. Wow! O sige na, sabihin mo na. Kanina pa ako naaatat eh. Mukhang importante. Importante talaga. Diba naalala mo na nag-apply ako bilang bar manager sa isang coffee shop sa Dubai? Oo. Bakit? Huwag mo sabihin. Oo, natanggap ako! Talaga? Oo! Sabi na nga ba eh. Yan ang sasabihin mo sa akin eh. Yan ang naman yung palagi mong pinagdadasal. O yan, natupad na. Congratulations. Sa wakas magagawa mo na yung pumunta sa ibang bansa. Oo nga eh. Alam mo ba nung tinawagan ako, grabe talaga, hindi ako agad nakapagsalita. Tapos, akala tuloy ng HR na putol yung linya. Kahit naman sino talaga hindi makakapagsalita kapag ganyan ang balita eh. Pero congratulations ulit ha. Sabi ko naman sa'yo, makakapasa ka eh. Eh, syempre mas maganda pa rin kasi yung hindi masyadong umasa para hindi rin masyado masaktan. Diba? Pero to, seryosong tanong Marvin. Ayos lang ba sa'yo? Ang alin? Pagpunta mo sa Dubai? Oo, kasi syempre malalayo tayo sa isa't isa. Hindi na tayo parati magkasama. Long distance relationship ang ending natin ito. Ayos lang? Kilala mo ako, Joseph. Kahit kailan, hindi ako magiging sagabal sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo. Hindi naman porket aabutin mo yung pangarap mo makapunta sa ibang bansa, wala na tayo eh. Ako pa rin naman yung mahal mo kahit malayo ka na, di ba? Oo naman. Hindi ko ugali yung manloko sa isang relasyon, tsaka alam mo naman na sa'yo ko lang naranasan yung magpakatotoo sa sarili ko, di ba? Yung parang kapag ikaw yung kasama ko, nagiging malaya ako. Kaya ba't kita papalitan at ipagpapalit sa iba? Malay natin, di ba? Sa'yo pala magkatotoo yung sinasabi mo na baka balang araw, mas gugustuhin mo pa rin yung babae kaysa sa katulad ko. Ganon. Binabalik mo sa akin yan yung sinabi ko noon. Kalimutan mo na yun, nagselos lang talaga ako. Baka naman kapag malayo na tayo sa isa't isa, pagsilosan mo lahat ng makakasama ko ha? Siyempre depende sa kung paano mo sila pakitunguhan, kung may mali siya na ba o wala. Doon talaga tayo mag-aaway. Ako pa, stick to one akong tao no? 3 taon ko na nga yung pinatunayan sa'yo eh. Sa bagay. Ay nako, tama na nga itong usapan na to. Halika na't kumain tayo. Mag-celebrate tayo. Ay. Sana gising pa si na mama ng gantong oras. Panigurado matutuwa sila sa balita ko.
Hello, Joseph? Hello ma, kumusta na po kayo dyan? Ito, ayos lang naman. Medyo kuminhawa dahil kakapadala pa lang ng kapatid mo ng pere. Kaya masarap ang ulam namin kanina. Aba. Ikaw anak, kamusta ka naman dyan sa Maynila? Ayos lang din po, wala naman pong problema. Ma, may good news pala ako sa inyo. Oh, ano yun anak? Na-promote ka na ba sa trabaho? Hindi po, mas maganda po ron. Ay talaga, ano yun? Natanggap na po kasi ako sa inaplayan kong trabaho sa Dubai. Kaya, ma, makakapunta na ako sa ibang bansa. Totoo ba yan anak? Opo. Mangingibang bansa ka na. Opo, ma. Mas matutulungan ko na po kayo ni Papa dyan sa probinsya natin. Araw-araw na po masarap ang pagkain nyo dyan. Ikaw talagang bata ka. Huwag mo muna kaming isipin dito ng papa mo. Nandyan naman ang mga kapatid mo para bigyan kami ng sustento eh. Mag-ipon ka para sa sarili mo, ha? Para sa kinabukasan mo, anak. Para naman kapag nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya, kayang-kaya na. Hey, kayo po talaga mga pamilya agad. Aba, oo naman, no? Ilang taon na lang magte-30 ka na. Dapat mag-iisip-isip ka na sa buhay mo. Ay, ma. Alam mo naman na wala pa yan sa isip ko, di ba? Anak, hindi ko naman sinabing ora mismo na mag-asawa ka na. Ang sinasabi ko lang dito, paghandaan mo na yung pagkakaroon ng pamilya. Para kapag nagka-girlfriend ka na, tinayang mo na siya magpakasal, hindi na siya magdadalawang isip na pakasalan ka. Kayang-kaya mo na kasi siyang buhayin. Si mama talaga. Sige na lang po, bahala na. Pero masayang-masaya ako anak para sa'yo. Ang galing-galing talaga ng anak mo. Salamat po. Ay, basta parati mo tatandaan ha. Nandito lang kaming pamilyang handang sumuporta sa'yo sa lahat ng bagay. Abot hanggang langit ang tuwa ko nang matanggap ako sa ibang bansa. Sabi ko sa sarili ko, ito na ang pinakahihintay kong pagkakataon sa buhay ko. Makakapag-ipon na ako ng mabuti para sa kinabukasan ko. Nagpapasalamat din ako dahil lahat ng taong nasa paligid ko, lalo na si Marvin, ay nakasuporta sa akin. After a month, inumpisahan ko na ang pagpoproseso ng mga requirements ko. Sobrang excited pa nga ako at hindi na makapaghintay makalipad. Kaya lang may nangyaring hindi ko kailanman inasahan. Isit ang buhay to. Tawag ng tawag tong Marvin na to. Isit, ayaw na nga kitang kausap. Sabi ng ayoko eh. Joseph! Joseph! Buksan mo tong pinto! Joseph! Paano nalaman nun kung nasan ako? Joseph! Alam ko nandiyan ka! Please! Mag-usap tayo! Wala ka dyan. Joseph! Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako kinakausap! Wisit naman eh. Ano bang problema mo? Umalis ka na nga. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung ano yung nangyayari sa'yo. Umalis ka sa apartment natin nang hindi man lang nagpapaalam. Hindi mo sinasagot yung mga tawag ko, yung mga text ko. Halos 1 linggo ka na hindi pumapasok sa trabaho. Ano ba talagang problema, Joseph? Wala, umalis ka na Marvin. Ayokong kausap ka. Uy, anong ginagawa mo? Pinapaalis na nga kita, di ba? Bakit pumasok ka? Hindi ka pa makaintindi? Hindi mo rin ba naiintindihan yung sinabi ko? Hindi ako aalis dito hanggat wala kang sinasabi. Walang problema? Tignan mo ang sarili mo, Joseph. Parang ilang araw ka nang hindi naliligo. O yan, anong ibig sabihin ng mga bote na yan? Naglalasing ka, di ba? Hindi ka naman dating ganyan. Pakailan mo ba? Ha? Marvin, umalis ka na nga. Ayaw kita makita, ayoko marinig ang boses mo, ayoko nandito ka. Saka paano mo ba nalaman kung nasan ako, ha? Hindi na mahalaga yon. At ngayong nakita na kita, pag-uusapan natin yung problema mo. Kung ano man yan. Kulit mo. Ikaw ang makulit, Joseph. Ano pat nandito ako, ha? Kung may problema ka, kung nahihiya ka magsabi sa pamilya mo, nandito ako. Parati lang ako nandito. Magsabi ka naman, oh. Hindi yung bigla-bigla mo nalang isasara yung pinto sa aming lahat. Maski sa akin. Partner mo ako, hindi basta kung sino lang. Partner? Oo, napatunayan mo nga yan sa lahat ng bagay, as in sa lahat ng bagay. Ano bang ibig mo sabihin? Ano bang problema mo? May nagawa ba ako hindi mo nagustuhan? Ano? Ano ba, Joseph? Nakakaubos ka na ng pasensya. Kung ako ang problema mo, heto na ako. O, sabihin mo sa akin. Paano maaayos ang problema mo kung ayaw mong magsabi? Gusto mo malaman kung anong problema ko, ha? Ikaw! Ikaw ang problema ko! Sinira mo yung buhay ko, lahat ng pangarap ko nawala ng dahil sa'yo! Ano bang pinagsasasabi mo? Ano ngayon pa ba tayo maglalaro ng hulaan dito? Ha? Alam mo kung ano sinasabi ko? Ano, gusto kong marinig sa'yo mismo kung ano sinasabi ko.
Gusto ko marinig kung bakit mo nagawa sirain ang buhay ko. Bakit mo nagawa magsinungaling sa akin sa totoong kalagayan mo, ha? Kaya pati ako nadamay eh. Huwag mong sabihin. Oo, nagkaroon ako ng sakit dahil sa'yo. Hinawaan mo ako ng sakit mo. Joseph, patawarin mo ako. Hindi. Ano, hindi mo sinasadya? Ano bang klaseng dahilan yan, Marvin, ha? Alam mong may sakit ka. Ba't hindi mo sinabi sa akin, ha? Ba't hindi ka nagpakatotoo? Ba't hinayaan mo may mangyari pa rin sa atin? Ha? Bakit hinayaan mo masira yung buhay ko nang dahil sa'yo? Natakot kasi ako eh. Natakot ako na baka hindi mo na ako mahalin kapag sinabi ko sa'yo yung totoo. Na baka pandirihan mo ako. Layuan. Joseph, mahal kasi kita eh. Mahal? Hindi pagmamahal yung ginawa mo, Marvin. Makasarili ka. Gusto mong may makasama ka sa pagiging miserable sa buhay. Kasi Marvin, kung talagang mahal mo ko, dapat nung una pa lang sinabi mo na sa akin. O di kaya, hindi mo hinayaan na gawin natin yung dapat na hindi natin ginawa. Alam mo kung gaano kabigat itong binigay mo sa akin. Joseph, patawarin mo. Huwag mo kong hawakan! Kahit lumuha ka pa ng dugo dyan, hindi kita patatawarin. Parang pinatay mo na rin ako ngayon eh. Kaya umalis ka na. Ayokong makita yung pagmumukha mo sa harapan ko. Usapan naman natin to. Joseph, nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na! Halos gumuho ang mundo ko nang malaman kong nag-positive ako sa HIV. Hindi ako makapag-isip ng maayos at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang una kong naitanong, paano na ako? Paano na ang mga pangarap ko? Dahil the moment na nalaman ko na may HIV ako, alam ko sa sarili ko na yun na ang katapusan ng lahat. Doon na nagtatapos ang takbo ng buhay ko. Dahil sa nangyari ay naisipan kong umuwi muna sa probinsya namin para na rin siguro makapag-isip-isip ng mga dapat kong gawin. Baka kasi kapag nanatili pa ako sa Maynila ay baka mabaliw lang ako sa problemang kinakaharap ko. At least kapag nandun ako sa probinsya namin ay mararamdaman kong hindi ako nag-iisa dahil kasama ko ang pamilya ko. Pero alam ko rin na sooner or later, kailangan ko rin ipagtapat sa kanila ang totoong kalagayan ko. Oh, ito na mga kape ninyo. Salamat po. Naparami ang kain ko kanina. Mukhang umaga na talaga ako makakatulog nito. Sabi ko naman kasi sa'yo eh, bawal na sa atin ang masyadong busog. Mahina na ang panunaw natin. Ayan tuloy. Sus naman, minsan lang nagkaganon ng lamesa natin. Maraming pagkain. Kaya dapat nilulubos-lubos na. Oo nga po pala, ma, pa. Nasabi na po ba sa inyo ni Tita Hazel na magpapakasal na si Camille? Ano? Ay naku, iho, hindi pa. May kakasal? Eh, may kaka-25 pa lang ng batang yun na magpapakasal na agad. Sus, hayaan mo na. Buti nga ikakasal na eh. Hindi katulad nitong si Joseph. Malapit na mag-30 pero mukhang wala pa yatang plano magkaroon ng pamilya. Si Papa talaga, ako na naman yung nakita. Abe, teka nga. Bakit nga ba magpapakasal si Camille? Ang kwento sa akin ni Tita, buntis daw. Yun, kaya magpapakasal. Ay, sus mia Maria. Talaga namang, ang mga kabataan nga naman ngayon, hay nako. Ayos lang naman po yun, ma. May ipon na rin naman si Camille. Saka, nasa tamang edad na siya para magpakasal. Yung pa rin ba ang boyfriend niya? Sino nga ba yun? Si ano po? Si Carlos po, pa. Yun. Opo, siya nga po. Ay, ayos naman pala. Kaya siyang buhayin ng boyfriend niya. Ayos na rin kahit papaano. Ikaw anak, ano nang nangyayari sa'yo? Po? Ay nako. Ayan ka na naman. Iuungot mo na naman sa anak mo ang gusto mo. Bakit po? Ano po bang gusto niyo, pa?
Ano pa ba? Di apo. Anak, ayos ka lang ba? Opo, napaso lang po sa kape, mainit po pala. Ano ka ba naman anak? Kita mo nga umuusok eh. Ayos na po ako. Ano po ulit yun, pa? Ang sabi ko, apo ang gusto ko, Joseph. Aba, baka maunahan ka pa ng bunso mong kapatid na magkapamilya. Nako po, pa. Wala pa po sa isip kong mag-asawa. Bata pa naman po ako. Oo nga naman, bata pa naman to si Joseph eh. Bakit ka ba nagmamadali? Baka kasi hindi ko na maabutan ng mga apo ko sa kanya. Kaya hanggat nandito pa tayo, abay, iparanas naman nila sa atin na mag-alaga ng apo. Ako po huwag niyong masyadong asahan sa ganyan. Ako po, karir po kasi muna iniisip ko. Oh, yun na paring Tonyo yata yun. Sandali, titingnan ko muna yung mga paputok nila ha. Oh, anak, ayos ka lang pa? Opo naman. Bakit niyo po natanong? Ano ka ba naman? Siyempre mama mo ko, alam at ramdam ko kung kailan ka may problema. At masasabi kong meron kang problema ngayon. Ano ba yun? Hindi po. Wala po, ma. Ayos lang po ako. Sigurado ka? Tingnan mo na. Tama nga ako, may problema ka nga. Kaya ngayon ka na lang ulit dumalaw dito sa Pangasinan, di ba? Dati naman halos kulitin ka namin ng papa mong umuwi dito, pero ngayon, ginulat mo na lang kaming lahat. Sa dami nga ng dala mong gamit, pakiramdam ko wala ka ng balak bumalik sa Maynila eh. Hindi naman po sa ganon. Gusto ko lang po talaga ng pahinga. Mga gaano ka ba katagal dito? Hindi sa pinapaalis kita ha. Siyempre gusto rin naman kitang makasama. Pero alam ko rin naman na may dapat kang inaasikaso sa Maynila tulad ng trabaho mo. Nag-resign na po ako. Ano? Teka, bakit? Napapagod na po kasi ako. Gusto ko lang po magpahinga. Kamusta ang paglalakad mo ng requirements papuntang Dubai? Naayos mo na ba lahat? Yun nga po sana yung sasabihin ko sa inyo. Nireject ko po. Ano? Opo. Diyos ko naman, Joseph. Ano ba itong mga binabalita mo sa akin? May problema ka ba, ha? Una, nag-resign ka sa trabaho. Pangalawa, tinanggihan mo yung offer sa'yo sa Dubai. Ayos ka lang ba talaga, anak? Ay, o naman. Huwag po muna natin pag-usapan to, ha? New Year po, ma. Kailangan mag-celebrate tayo. Pero kasi Magsasabi na lang po ako ng problema ko. Huwag lang po ngayon. Ayoko pong masira yung gabi natin. Sige, ikaw ang bahala. Sa tuwing susubukan kong magsabi ng totoo, ay palagi akong pinapangunahan ng kaba. Oo, pamilya ko sila pero natatakot ako na baka hindi nila magawang tanggapin ang kondisyon ko. Na baka itakwil nila ako bilang anak nila o hindi kaya naman ay pandirihan. Kapag yun ang nangyari, ay hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Oo nga pala anak. Ay, kailan ba uwi mo sa Maynila? Kasi bala ko sanang sumabay sa'yo. May pupuntahan kasi ako doon. Baka pwedeng sa'yo ako makituloy muna. Oo nga naman, tama yun. Para hindi na nakakahiya sa kapatid mo. Uy, Joseph. Po? Ay naku, wala ka na naman sa sarili mo. Tinatanong ka ng papa mo kung kailan ka uuwi ng Maynila. Abay, ano bang nangyayari sa yung bata ka? Wala po. Hindi ko po alam kung kailan pa eh. Ayos ka lang ba anak? Ilang araw ka ng ganyan Tahimik na parang wala sa sarili. Ma, pa, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Oh, ano pa yun? Sir Joseph, ano nga? Aba, magsalita ka. Alam ko po na hanggang ngayon nagtataka pa rin po kayo kung bakit nandito ako sa bahay. Kung bakit hindi pa rin po ako umuwi sa Maynila. Ano po kasi, Joseph, ayos ka lang ba talaga? Parang kabado ka masyado Sabihin mo na kung ano man yung gusto mong sabihin. Okay lang sa amin. Nagka-problema po kasi ako sa Maynila kaya nagdesisyon akong umuwi muna dito sa Pangasinan. Baka po pag nagstay kasi ako ron mag-isa, baka mabaliw lang ako kakaisip. Ano ba kasing nangyari sa'yo ha? Aba Joseph, wag mo sabihin nakabuntis ka doon. Naku, sinasabi ko sa iyong bata kain, kung may balak ang takbuhan yung nabuntis mo hindi kita kakampihan dyan. Hindi po ako nakabuntis.
Ito naman, wala ngang pinapakilalang girlfriend ng anak mo. Paano makakabuntis yan? Mali ko. Manahimik ka na nga lang muna dyan at pakinggan natin si Joseph. O sige na anak, ituloy mo yung sasabihin mo. Ang totoo pong dahilan yan kasi nagkasakit po ako. Ano? Teka, ano bang sakit mo? Joseph, diretsuhin mo nga kami ng mama mo. Ano ba talagang nangyari sa'yo, ha? Ano yung problema mo? Ano yung sakit mo? Pasensya na po kayo. Nahiya po kasi ako magtapat sa inyo eh. Alam ko po kasi na kapag nalaman niyo yung totoo, magagalit kayo sa akin. Baka nga po itakwil niyo ako bilang anak niyo eh. Pero hindi ko po ito pwedeng hindi sabihin sa inyo. May karapatan po kayong malaman. May HIV po ako. Ano ka mo? HIV? May HIV ka? Opo, pa. Huwag mo kaming binibiro ng ganyang bata ka. Hindi magandang biro yan. Totoo po yung sinasabi ko, pa. Nung nakaraang taon ko lang po nalaman na nahawaan po ako. Kaya po naisip kong umuwi na lang dito sa Pangasinan kasi pa, kung hindi ko po gagawin yun, baka magpakamatay po ako sa sobrang lungkot. Pero anak, paano ka nagkaroon ng ganong klaseng sakit? Saan mo nakuha yun? Wala ka namang... Diyos ko. Kanina mo nakuha yan, ha? May hindi ka ba sinasabi sa amin ng mama mo? Pumatol ka ba sa maduming babae? Nagdodroga ka ba? Ano? Joseph, ano? Sabihin mo na lahat ngayon! May karelasyon po ako lalaki sa Maynila ng 3 taon. Ano? Bakla ka! I'm sorry. Hindi ko naman ginustong maging ganito ako eh. Hindi po ako nagsabi sa inyo ng totoo dahil ayoko magbago yung tingin nyo sa akin. Ayoko magalit kayo sa akin. At mas lalo ayoko mahiya kayo na anak niyo ako. Sa ginawa mo ngayon, sa tingin mo hindi pa ba kami mahihiya, ha? Nagsinungaling ka! Sinira mo ang buhay na binigay namin sa'yo! Tama na yan. Ma, patawarin niyo po ako. Magbusa ka sa kalokohang ginawa mo! Nakakahiya ka! Anak, aaminin ko na nakakasama ng loob ang ginawa mo. Nadismaya ako dahil hindi yan ang anak na pinalaki ko, na pinag-aaral ko. Anak, hindi ikaw yan. Hindi ko alam kung sino ba ang mas may mali sa atin eh. Hindi ko alam kung dapat ko magsisihin ang sarili ko dahil hindi kita nagabayan ng mabuti. Wala po kayong kasalanan. Kung ano man po ang nangyari sa akin ngayon, ako po yung may gawa nun. Ako po yung may kasalanan. Anak kita. Kabiguan ko na rin yun. Anak, maiiwasan sana natin to kung nagsabi ka ng totoo. Pero tulad ng parati ko sinasabi sa'yo, maging sino o ano ka man, kung ano man ang buhay na pinili mo, anak pa rin kita. Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Kung alam ko lang po sana hindi po ako papasok sa ganong sitwasyon. Kaso man nandito na po ako eh. Wala na po ako magagawa kundi humingi na lang po ng tawad sa Diyos. Sa inyo ni Papa. Hindi ko na po matutupad lahat ng mga gusto niyong ipagawa sa akin. Anak, pipilitin ko intindihin ka kasi anak kita. Kasi mahal kita. Huwag ka na umiyak. Nandito lang ako. Dito lang ako. Anak, hindi kita pababayaan, ha? Wala kang dapat ikatakot o ikahiya. Ako bahala sa'yo. Hindi rin nagtagal ay naunawaan din nila ang kondisyon ko, lalo na nga si Mama. Pero sa pamilya namin, silang dalawa lang ang nakakaalam ng sakit ko. Sila ni Papa, pati na rin ang totoong pagkatao ko. Kahit papaano ay nakahinga ko ng maluwag dahil mula nang malaman kong net-positive ako sa HIV, ay ngayon lang ako may pinagsabihan ito.
Nagtagal pa ako sa probinsya para mas guminhawa ang pakiramdam ko. Inumpisahan kong malagaan ang sarili ko at inaral ang lahat ng tungkol sa HIV. Habang ginagawa ko yun, ay unti-unti ko nang natatanggap ang naging kapalaran ko. Tinanggap ko na kahit anong gawin ko ay hindi na magbabago pa ang masamang nangyari sa akin noon. Mabuti naman pumayag ka makipag-usap sa akin. Akala ko nung tinawagan kita, hindi mo na naman sasagutin yung tawag ko eh. Wala rin naman mangyayari kung iiwasan kita ng iiwasan eh. Hindi naman ang maayos ang problema. Ako lang ba talaga yung dahilan kung bakit pumunta ka rito sa Pangasinan? Ano pa nga ba? Ilang beses kong pinag-isipan na sundan ka kasi iniisip ko baka hindi ka pa handa makipag-usap sa akin. Pero sabi ko, hindi dapat ako naghihintay na kausapin mo ako. Dapat ako yung gumawa ng paraan para magkaayos tayo kasi kasalanan ko naman ang lahat ng to eh. Kumusta ka na ba? Yung pakiramdam mo? Ayos naman kahit papaano. Maliban lang dun sa ilang bagay na nararanasan ko ngayon. Hayaan mo akong tulungan kita, Joseph. May alam akong isang ospital na may mga espesyalista para sa sakit na yan. Sasamahan kita pag uwi mo sa Maynila. Kailangan mo ng maintenance para alam mo na hindi lumala yan. Sige, salamat. Wala yun. Dapat talaga kitang tulungan kasi ako ang may kasalanan kung bakit ka nasa ganyan sitwasyon. Nasabi mo na ba yun sa mga magulang mo? Oo, tulad ng inaasahan ko syempre. Nagalit sila, lalo na si Papa. Sino ba naman kasi ang hindi magagalit? Dalawang bagay ang nalaman nila. Una, nagkaroon ako ng relasyon sa kapwa akong lalaki at pangalawa, may sakit ako. Pero alam ko naman na balang araw maiintindihan din nila ako. Oo naman, pamilya mo sila eh. Ikaw, sino pa ba yung nakakaalam sa kondisyon mo? Wala. Tinago ko lang to sa sarili ko. Alam mo na, nahihiya akong malaman ng ibang tao. Saka di ko din naman alam kung sino yung nagbigay sa akin. Basta ko na lang nalaman na positive na pala ako. Kaya ba pati sa akin nilihim mo? Alam ko mali yung ginawa ko. Pinangunahan lang ako ng takot na baka yun nga, iwan mo ako. Ayoko na kasing maranasan ng maiwan kaya hindi ko na sinabi. At yun yung pinakamaling nagawa ko sa buong buhay ko. Alam ko rin na habang buhay ko itong pagsisisihan, kahit na 1,000,000 beses pa akong humingi ng tawad sa'yo, hindi magbabago yung nangyari sa'yo. Aaminin ko, abot hanggang langit ang galit ko sa'yo nun. Isip ako ng isip kung ano ba talaga nagawa ko para gawin mo yun sa akin. Sa loob ng 3 taon na relasyon ko sa'yo, minahal naman kita. Naging tapat ako sa'yo. Sa lahat ng bagay nakasuporta ako sa'yo. Kaya halos mabaliw ako kakatanong ng bakit eh. Hanggang sa yun, napagod na lang ako. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Tutulungan kita. Alam ko ang pinagdadaanan mo at pinapangako ko sa'yo na hindi kita pababayaan. Kaya ko na yung sarili ko. Yung sinabi mong sasamahan mo ako sa isang ospital, yun ang huling hihingin kong tulong sa'yo. Pero yung iba ako na lang. Ibig sabihin ba niya nakikipaghiwalay ka na sa akin? Kung oo ba, hahayaan mo ako. Salamat sa lahat, Marvin. Sa'yo ako naging totoo. Sa'yo ko naranasan ang maging masaya, ang maging malaya. Yung hindi ako natatakot na mahusgahan kasi alam kong mahal mo ako. Kaya lang lahat ng bagay may katapusan. Kahit mga relasyon, may mga dapat tapusin. At isa na yung sa atin doon. Patawarin mo. Hindi ko sinasadya. Hayaan mo na, nandito na to eh. Wala na akong magagawa kundi tanggapin na lang. Kasi kung habang buhay ako magtatanim ng galit sa'yo, kung parati kong isisisi sa'yo ang nangyari sa akin, mas lalo lang ako mahihirapan. Ngayon pinapakawalan ko na lahat ng nararamdaman ko. Lahat. Pati yung pagmamahal ko sa'yo. Marvin, sana balang araw maging magkaibigan tayo. Sana kapag nagkita tayo ulit, parehas na tayo maayos. Parehas na tayo nakamove on. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna tayo.
Natuloy ang pagtulong sa akin ni Marvin pero hanggang doon na lang yun. Pinanindigan ko ang desisyon kong pakikipaghiwalay sa kanya dahil alam kong iyon ang nararapat kong gawin. Simula na magkasakit ako ay naging limitado na ang mga kaya kong gawin. Maraming bawal tulad ng bawal ang ma-stress, ang mapagod at kailangan ay healthy ang mga kinakain. Pero syempre, nandoon pa rin ang depression ko. Iniisip ko kasi na hindi na ako magkakaanak pa at hindi ko na matutupad ang pagtatrabaho ko sa ibang bansa na isa sa mga pangarap ko mula pagkabata. 4 na taon na akong nakikipaglaban sa sakit na HIV. Patuloy pa rin ako sa buhay at lalong lumalakas ang pananampalataya sa Poong May Kapal. Sa ngayon ay isa na akong volunteer trainer educator sa mga HIV patients dito sa Baguio General Hospital. Hindi ako magsasawang gawin ito dahil gusto kong bigyan din ng pag-asa ang mga taong nasa katulad kong sitwasyon na hindi dapat sila mawala ng pag-asa dahil sa pagkakasakit nila. Dahil hindi doon matatapos ang takbo ng buhay.